ang mahiwagang munting lapis. Bumaba si Noah sa kanyang school bus at naglakad siya sa daan sa maliit na bayan kung saan siya nakatira. Hindi niya inakala na ito ang magiging pinakakaibang araw sa buhay niya. Naglalakad siya nun sa tawiran nang makita niya ang matandang lalaki na nanginginig sa lamig at mukhang gutom na gutom at nagmamakaawang nanlilimos ng pagkain. Papakiusap. Tulungan mo ko. 2 araw na akong hindi pa kumakain. Pwede bang makahingi sa iyo ng kahit anong makakain? Nakaramdam ng pagkaawa si Noah sa matandang lalaki. Kaya pumunta siya sa malapit na tindahan doon, bumili ng pagkain at ng isang bote ng tubig para sa matanda. Ibinayad niyang naipon niyang pera na kanyang tinitipid para makabili ng bagong lalagyan ng lapis. Ilang sandali lang, pagkatapos ay binalikan niya ang matandang lalaki. Eto po, para po sa inyo to. Maraming salamat sa iyo, iho. Akala ko mamamatay na ako sa gutom. Ikaw ay talagang napakabuting bata. Matapos kainin ng pagkain at inumin ng tubig na nasa bote na binili ni Noah para sa kanya. Bumuti na ang pakiramdam niya at tiningnan niya ng may buong pagmamalaki si Noah. Ako ay matagal nang naghahanap ng isang taong may mabuting puso na napakahabang panahon. Naniniwala akong ngayon na natatapos ang aking paghahanap. Naguluhan si Noah nang marinig niya ito. Kaya naman magalang niyang tinanong ang matanda. Anong ibig niyo sabihin? Kinuha ng matanda ang dala-dala niyang maliit na lalagyan at inilabas niya ang isang lumang kahon. Seryoso ang itsura niya at magalang habang dahan-dahang binubuksan para kunin ang laman nito. Sa loob nito, naroon ang isang lumang-lumang lapis na nagniningning na kasing kinang ng isang bituin. Nagulat si Noah sa kanyang nasaksihan nang biglang mabilis na isinara ng matandang lalaki ang takip nito. Ibinigay niya ito kay Noah at kanyang sinabing, Noah, tama. Alam ko ang pangalan mo dahil ako ay isang salamangkero. Ako ay galing sa isang napakahabang paglalakbay. Naghahanap ng mga batang katulad mo na handang isang tabi ang sariling kagustuhan para makatulong sa iba. Ngayon, makakatulong ka na sa iba gamit itong mahiwagang lapis. Iguhit mo lang lahat ng hiling mo at lilitaw ito sa iyong harapan kaagad. Oh, wow! Salamat, butihing salamangkero. Ngayon, makakatulong na ako sa mga nangangailangan kahit kailan ko gusto. Ang galing nito! Maraming salamat po! 2 bagay lang ang tatandaan mo, iho. Huwag mong sasabihin sa iba ang sikretong ito dahil pwede nilang nakawin sa iyo. At pangalawa, kung kailangan mo ng tulong ko, anumang oras, pwede mong iguhit ang larawan ko at darating ako sa isang iglap. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan ko po lahat ng sinabi nyo. at nang biglang sa isang kisap mata, naglaho ang salamangkero at masayang ipinagpatuloy ni Noah ang kanyang paglalakbay pa uwi. Hindi na siya makapaghintay na subukan ang kanyang mahiwagang lapis. Kaya gumuhit siya ng cake. At presto! Lumitaw ito sa kanyang harapan na nakalagay sa pilak na platera. Kinabukasan, sinimulan na niya ang pagtulong sa mga taong nakakasalamuha niya at ibinigay ang kanilang kailangan. Naglalakad siya sa daan nang makita niya ang isang tagabuhat ng maleta ng hotel na pagod na pagod. Pilit sinusubukang buhatin ang punong-puno at sobrang bigat na bagahe na may kakaibang hugis. Kaya, para matulungan ng taong ito, gumuhit siya ng isang karitela para sa kanya, para naman dumali ang kanyang pagbubuhat. Pagkatapos, nakakita siya ng batang babae na nakapaalam na nagbebenta ng posporo, pero walang pumapansin sa kanya. Si Noah lang. Kaya nagsimula siyang gumuhit ng basket ng pagkain na may komportableng tsinelas para sa kanya. Ilang sandali pa, nakakita siya ng mga taong walang tirahan, nanginginig sa malamig at matigas na kalsada. Kaya, gumuhit siya ng simple pero magagandang mga bahay para naman may matawag silang kanilang sariling mga tahanan. Ganon na lamang tinulungan ni Noah ang mga tao sa lugar nila. Isang araw, habang tinutulungan niyang kawawang lalaki, ang sakim at madamot na alkalde ay nakita ang mabuti at matulunging bata. Nakita rin ng alkalde kung paano ginagawa ni Noah ang pagpapalabas ng maraming mga bagay na binibigay niya mula sa wala.
gamit ang simple pero mahiwagang lapis. Nang sumunod na araw, inutusan ng alkalde ang mga pulis na arestuhin ang bata sa salang paggamit ng illegal na mahika sa mga mahihirap. Dahil ang batas na ginawa ng alkalde, ang pwedeng gumamit lang ng mahika ay mga mayayamang tao. Nakita ng pulis si Noah na ginagamit ang kanyang mahiwagang lapis sa harap ng marami at kung paano niya tinutulungan ng mga tao na mas mahirap pa sa kanya at inaresto siya doon mismo at kinaladkad ng mga ito para iharap sa alkalde at sinabi nitong, Noah, nakita ko kung paano mo tinulungan ang mga may sakit, nagugutom, mga walang tirahan at ang mga mahihirap na tao. Ngayon, ako naman ang dapat mong tulungan. Iguhit mo ako ng gusto ko. Isang puno na namumunga ng prutas na purong ginto. Naku, Ginoong Alkalde, mga mahihirap at nangangailangan lang po ang tinutulungan ko at di naman po kayo mahirap o nangangailangan. Hindi ako nakikiusap sa'yo, Noah. Inutusan kitang gawin ang gusto ko. Pasensya na po, Ginoong Alkalde. Hindi po magagawa ang inuutos nyo. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo sa matinding parusa, batang walang silbi. inutusan ng alkalde ang kanyang mga tauhan na piliting kunin kay Noah ang mahiwagang lapis. Isa sa mga pulis ang nakakuha nito at binigay sa alkalde. Ngayon, nagsimulang gumuhit ang alkalde ng punong may gintong bunga. Isa tong magandang larawan, puno ng makukulay na detalye. Pero ang mahika sa mahiwagang lapis ay hindi gumana sa kanya. Ibinigay niyang pangguhit sa pulis at inutusang subukan na gumuhit ng larawan. Pero wala ring nangyari sa pagguhit niya ng larawan ng isang patpat na kabayo na inilagay niya sa isang bagong blankong papel. Nagsalita ang pulis sa alkalde. Tingin ko po hindi tayo susundin ng lapis, Ginoong Alkalde. Kamay lang ni Noah ang sinusunod nito, kaya tanging si Noah lang po ang makakatupad ng kahilingan niyo. Galit na galit ang masamang alkalde. Noah! Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo na ba sa akin ang hinihingi kong puno sa'yo o hindi? Mag-ingat ka sa isasagot mo, huling pagkakataon mo na to! Matapang na bata si Noah. Pero sa puntong to, gusto na lang niyang matapos ang buong kaguluhang ito. Kaya, sinabi niyang guguhit siya ng larawan at ibinigay ng alkalde sa bata ang mahiwagang lapis. Ang iginuhit ni Noah ay ang larawan ng isang matanda sa piraso ng papel. At ang salamangkero na siyang nagbigay sa mabait na bata ng mahiwagang lapis ay dumating para sagipin si Noah. Pagkadating nito, ginawang pusa ng matandang salamangkero ang mga pulis at sinabi niya, Huwag kayong magkakamaling subukang gamitin ang kapangyarihan ng lapis na to para sa iyong labis na kasakiman, Ginoong Alkalde. Dahil kapag ginamit mo, ikaw ang susunod na magiging pusa gaya ng iba. Ang alkalde ay takot na takot at nanginginig sa mga narinig. Pagkatapos, pinagsabihan ng matandang lalaki ang alkalde na huwag maging napakasakim at makasarili. Napagtanto ng alkalde ang mga pagkakamali niya at humingi ng tawad kay Noah at sa salamangkero. Nang sumunod na araw, ginantimpalaan ng alkalde si Noah dahil sa mga mabubuti niyang ginawa at pagtulong sa kapwa para makita ng lahat ng nakatira sa bayan. At nagpatuloy si Noah na tumulong sa mga taong nangangailangan at nabuhay ng masaya magpakailanman. Wakas. Ang mahiwagang kampanilya. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, ay may nakatirang mahirap na batang lalaki na ang pangalan ay Po. Kasama ang kanyang ina at kapatid na lalaki, nakatira sila sa isang maliit na kubo na nakatayo mismo sa gitna ng nayon. Upang kumita para sa kanyang pamilya, nagpapastol siya ng mga baka kasama ang ilang kaibigan malapit sa bundok at pagsapit ng gabi ay ibinabalik nila sila sa may-ari. Araw-araw, habang ang mga baka ay nanginginain, umuupo siya sa ilalim ng puno at tumutugtog ng mga himig gamit ang kanyang plauta. Uy Po! Bakit madalas mong tugtugin yung plauta dito sa lugar na ito? Hindi ko rin alam. Mahal ko ang punong ito at siguro iisipin mong naiibang ako, ngunit pakiramdam ko buhay ang punong ito at nakikinig sa tugtog ko. Tama ka. Ano? Sa palagay mo rin ba? Hindi! Ibig kong sabihin tama ka. Sa palagay ko nahihibang ka na nga. Ngunit, tama si Po.
Talagang nakikinig sa tugtog niya ang puno. Naaantig ng musika ang espiritu nito. Pakikinggan nitong mabuti ang himig at natutuwa na nandun si Pooh upang tugtugan siya araw-araw. Isang araw, habang natutulog si Pooh sa isa sa mga sanga ng puno, may malakas na ingay sa ilalim niya. Ano kaya yun? Lindol! Lumilindol! May nagpuputol ng kahoy sa puno kung saan natutulog si Pooh. Sino ang lalaking ito? Magtatagal ito ng ilang oras. Di nagtagal ay naintindihan rin ni Pooh kung anong nangyayari at mabilis na bumaba. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo pinuputol ang punong ito? Gusto ng amo ko na gamitin ito para sa bangka niya. Napakatigas ng punong ito. Hindi mo ito maaaring putulin. Talaga? At bakit naman hindi? Alam mo, ilang araw na ako naghahanap ng matibay na suporta para sa ginagawa kong bangka. At hindi naman sa itong puno. Kaya wag mong sayangin ang oras ko. Kaya, kailangang gumawa ni Pooh ng paraan upang mailigtas ang puno bago mahuli na ang lahat. Kaya't ginamit niya ang kanyang talino upang takutin at itaboy ang mamumutol ng kahoy. Sabi niya, Kung gayon, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tiyak naman na may mangyayari dito sa palagay ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo alam? Nakatira sa punong yan ang espiritu ng matandang mangkukulam. Maraming taon na siyang naninirahan sa punong yan. Kapag pinutol mo ang punong yan, mumultuhin ka niya, sigurado yun. Mumultuhin? Ako? Mumultuhin? Bakit? Hindi mo ba naiintindihan? Dahil ikaw ang mamumutol sa puno. Pinaglululoko mo ba ako? Mas matalino ako sa'yo, bata! Hindi ako maniniwala sa kwento mo. Umalis ka na nga dyan! si Pooh ay desperado nang mailigtas ang puno. Nang maging abala ang mamumutol ng kahoy, umakyat si Pooh hanggang sa pinakataas ng puno. Nagtago siya sa mga kumpol ng dahon at nagsimulang sumigaw. Sino ka para hawakan ng bahay ko? Ano? Sino yan? Kapag winasak mo ang pamamahay ko, kailangan kitang multuhin habang buhay at hindi kita iiwan. Tama ang bata. Huwag kang mag-alala, nilalang. Magiging mabuti tayong magkaibigan. Mabilis na tumakbo ang mamumutol ng kahoy sa abot ng kaya niya. Bakit ka nagmamadali, kaibigan? Tamang tinatawanan ni Pooh ang mamumutol ng kahoy. Nang biglang, nabuhay ang puno. Pooh! Nagulat si Pooh nang marinig na may kumausap sa kanya. Ikaw ba talaga ang espiritu ng matandang mangkukulam? Hindi po. Hindi ako ang espiritu ng mangkukulam. Ibig ko sabihin, matanda na ako, ngunit ako ang espiritu ng punong ito. Binuhay ako ng musika mo. Matalino kang bata po at nagpapasalamat ako sa iyo. Iniligtas mo ko mula sa mamumutol. Nang biglang, isang maganda at gintong kampanilya ang lumitaw sa harap ni Pooh na lumulutang-lutang sa hangin. Eto, tanggapin mo bilang pasasalamat ko sa iyo. Isang bell? Hindi ordinaryong bell ito, kaibigan. Ito'y mahiwagang kampanilya. Tuwing kakalimbangin mo ito, ang plato mo ay himalang mapupuno ng masasarap na pagkain. Uy, wow! Nakakatulong to sa pamilya ko! Oo, tama ka dyan. Ngunit tandaan mo po, isang beses mo lang ito pwedeng kalimbangin sa isang araw. Tatandaan ko yan! Salamat, mahal kong puno! Tumakbo si Pooh papuntang nayon upang ipaalam ito sa ina at kapatid. Inay! Ronnie! Alin kayo, tignan niyo tong dala ko! Ikinuwento niya ang nangyari. Tuwang-tuwa sila nang makita ang mahiwagang kampanilya. Hiniling nila ang paboritong pagkain. Kinalembang, ang kampana at masarap na kumain. Pagkatapos, nagsitulog sila na busog ang tiyan matapos ang mahaba at masarap na hapunan. Kinabukasan, gaya ng dati, dinala ni Pooh ang baka para manginain sa pastulan at iniwan ang kampanilya. Pagbalik niya nung gabi, pagod at gutom, nakita niyang walang laman ang lahat ng kaldero. Walang natirang pagkain para sa kanya. Nalungkot si Pooh at kinain na lang ang mga natira na nakita niya sa platera.
Kahit na nagugutom pa rin matapos ang konting kinain niya, tumungo na siya sa kama. Hindi siya makatulog dahil kumukulo ang tiyan niya sa gutom. Kaya, siya'y nagpasya na dadalhin niya ang gintong kampanilya kinabukasan. Nung hapon na yun, nung nagugutom ng kanyang ina at nakababatang kapatid, hinanap nila ang kampanilya. Hinalughog nila ang buong kubo, mula taas hanggang ibaba. Ngunit hindi nila mahanap ang mahiwagang kampanilya. At nalungkot sila ng todo. Inakala nilang nawala ang kampanilya. Wala silang kampanilya o kahit pagkain. Natulog sila na walang laman ng tiyan. Pagka-uwi ni Pooh ng bahay nung gabing yun, kinuha niya ang mahiwagang kampanilya mula sa kanyang lalagyan. Hiniling niya ang pinakapaboritong pagkain niya. Malungkot ang kanyang ina at kapatid nang makita ang bagay na ito. Nagsimulang umiyak ang kanyang kapatid at sinabing, "Kuya, gutom na gutom kami, kaya hinanap namin ang kampanilya. Naging maramot ka naman masyado. Paano mo nagawa sa amin yun?" Nang marinig niya to, naisip ni Pooh na mali siya. Nagsisi siya sa kanyang naging pasya. Ngunit ibinahagi niya rin ang kanyang matapat na saloobin. Hiniling niyo na bigyan kayo ng pagkain. Pero nakalimutan niyo magtira kahit konti. Pagod na pagod ako, natulog na lang ng gutom, ang sama ng loob ko. Nalungkot ako ng todo at nagalit. Naisip din ng kanyang kapatid at ina ang kanilang pagkakamali. Kumain sila nung gabing yon bilang isang pamilya. At mula noong araw na yon, hindi na sila natutulog ng walang laman ng tiyan. At namuhay sila ng masaya magpakilanman. Wakas. Ang mahiwagang gilingan. Noong unang panahon, sa Ehipto, mayroong isang dalagang ang pangalan ay Nor. Nagtatrabaho siya sa sakim niyang amo na nagngangalang Anubis. Habang nakaupo ang amo niya magdamag, nagtatrabaho naman si Nor at ang pamangkin niya sa hardin. Nanguha ng mga prutas at gulay si Nor. Samantalang si Nara at Seth naman ay nagbubunot ng damo. Pagkatapos nila magtrabaho, dinadala nila ang buslo ng pagkain sa amo nila. Ilalagay naman ni Anubis ang buslo sa timbangan. Hindi na masama. Pero sa tuwing hihingi ni Nor ang sahod sa amo niya, binubulyawan siya nito. Bumalik ka na lang bukas. Kaya walang nauwing pera si Nor. Dahil doon, wala siyang pambili ng pagkain sa mga pamangkin niya. Isang araw, nang tingnan niya ang platera, walang laman ito. Pupunta ako ngayon kay Ginoong Anubis para makahingi ng pagkain. Nagpunta nga si Nor sa bahay ng amo niya. Mismong amo niya ang nagbukas ng pinto sa halip na katulong. Ano bang kailangan mo? Marami pa akong ginagawa. Napasilip si Nor sa may hapagkainan. Nang makita niya ang masasarap na pagkain, lalo lang tumindi ang gutom niya. Manghihingi lang po sana ako ng konting pagkain. Gutom na po kasi ang mga pamangkin ko. Pagkain? Wala na, kulang na ito sa akin. Siya'y nagsinungaling. Umalis ka na nga. Kawawang Nor. Umalis na lang siya na walang dalang pagkain para sa kanya at sa mga pamangkin niya. Habang pauwi siya, may nadaanan siyang isang kuweba. Bigla siyang nakarinig ng mga tunog na may dumadaing. Nagmumula ito sa loob ng kuweba. Ano kaya ang tunog na yun? Para bang may dumadaing sa sakit. Isa pala itong serpopard. Naipit ito sa isang bato, kaya naman napapasigaw ito sa sakit. Natakot si Nor noong una. Pero matapos niyang marinig ang sunod-sunod na daing nito ng sakit, nakaramdam siya ng awa. Nawala rin ang takot niya. Kaya kinausap niya ang serpopard. Paano kita matutulungan? Masyadong mabigat ang mga bato para mabuhat ko. Itinuro ng serpopard ang isang estante sa may sulok. Punong-puno ito ng makikinang na kayamanan. Kunin mo ang gintong gilingan at dalhin mo dito sa akin. Kinuha nga ni Nor ang gilingan at binigay sa kanya. Manood ka at makinig. Inikot niya ang hawakan ng gilingan. Habang iniikot niya, sinabi niya, Gintong gilingan, tulungan mo ako pakiusap. Malalaman mo na kung anong kailangan ko.
Habang binabanggit niya ang mga salitang iyon, may isang palang naroon sa tabi niya na nagsimulang maghukay ng mag-isa. Binuhat nito ang mabigat na bato. Bigla na lamang may lumitaw na isa pang pala. Naghukay din ito. May lumitaw pang isa. At isa pa. At dumami sila. Matapos ang ilang sandali, natapos na ng mga pala ang trabaho nila. Nagsalita ulit ang Sir Popard. Gintong gilingan, huminto ka na ngayon. Tumigil na sa paggawa ng pala ang gilingan. Sa wakas, malaya na ulit ang Sir Popard. Dahil tinulungan mo ako, ibibigay ko na sa'yo ang mahiwagang gilingan. Sambitin mo lang ang mahiwagang kataga at ibibigay nito ang lahat ng gusto mo. Nako! Maraming salamat! Ang Sir Popard ay nagpaalam na kay Nor. O huwag mong kalimutan ng mahiwagang salita para patigilin ang gilingan. Hindi yan hihinto hanggang hindi mo nasasabi ang eksaktong salita. Hindi ko kakalimutan yun. At mabilis siyang tumakbo pauwi para ipakita sa mga pamangkin niya ang mahiwagang gilingan. Nang makita ito ng mga pamangkin niya, hindi sila natuwa. Nasaan na po ang pagkain natin, Tia Nor? Magkakaroon tayo ng pagkain. Makinig kayo. Sinimulang ikutin ni Nor ang hawakan ng gilingan. Gintong gilingan, tulungan mo ko pakiusap. Malalaman mo na ang kailangan ko. At bigla na lang napuno ng pagkain ang mesa nila. May karne ng pabo, ham, mashed potatoes, peas at carrots, prutas at keso, gatas, at tinapay. Pagkatapos, sabi ni Nor, Gintong gilingan, huminto ka na ngayon. tumigil sa paggawa ng pagkain ang gilingan. Tapos, natuwa naman si Ra. Naku, Tia! Humingi tayo ng mga damit! Sinambit ni Nor ang mahiwagang salita. At yun nga, lumitaw ang mga magaganda at magagarang damit. Sabi naman ni Seth, Humingi naman tayo ng mga kasangkapan. nang ikutin ni Nor ang hawakan at binigkas ang mahiwagang kataga, binigyan sila nito ng bago at magagandang kasangkapan. Tapos, napasigaw sa tuwa si Nara at Seth. Mayaman na tayo! Masayang nagtatalon ang dalawa sa bago nilang kama. Tandaan nyo, huwag nyong sasabihin sa iba ang mahiwagang salita. Kinaumagahan, hindi na pumunta sina Nor at ang mga pamangkin niya kay Ginoong Anubis para magtrabaho. Namalagi na lang si Nor sa bahay para magtanim ng mga bulaklak. Sina Seth at Ra naman ay nangisda na sa batis. Bumisita sa bahay nila Nor si Ginoong Anubis at doon niya nalaman kung bakit hindi na nagtrabaho pa sa kanya si Nor at ang mga pamangkin niya noong araw na yon. Nagulat siya sa mga bagong gamit nila. Gulat na gulat niyang sinabi, Hindi kayo pwedeng magkaroon ng mga ito. Saan nyo nakuha mga ito? Sikreto yun. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Kapag hindi mo sinabi sa akin, ipapaalam ko to sa hari at makukulong kayo sa salang pagnanakaw. Ipinakita nga ni Nor ang gilingan sa kanya. Wala akong ninakaw na kahit ano. Binigay lang sa akin ng gilingan na to lahat ng gusto ko. Inagaw naman ito ni Ginoong Anubis kay Nor. Akin na ngayon ang gilingan na to. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Ibinaba niya ito. Inikot niya ang hawakan at sinabing, Gusto ko ng ginto, pakiusap. walang nangyari. Kaya galit na galit siyang sumigaw. Gusto ko ng ginto! Ngayon na! Pero wala pa ring nangyari. Kaya sinabi niya, Aalamin ko kung papaano ko susundin ito. tumakbo siya papunta sa mga pamangkin ni Nor. Sina Nor at ang mga pamangkin nito ay hindi na muli pang nagtrabaho kay Ginoong Anubis. Nananahi si Nor sa kanyang hardin. Habang nangingisda naman sina Seth at Ra. Ibinigay na ng mahiwagang gilingan ang lahat ng kailangan nila para maging masagana habang buhay. Namataan ni Ginoong Anubis ang mga pamangkin ni Nor na nangingisda. Mga kaibigan, nabalitaan ko na meron kayong gilingan na nagbibigay sa inyo ng kahit na ano. Sabihin nyo, paano ba paganahin ng mahiwagang gilingang yon? Madali lang. Sabihin nyo lang, Gintong gilingan, tulungan mo ako pakiusap. Malalaman mo na kung anong kailangan ko. At lilitaw na lahat ng gusto mo. Tinapik agad ni Seth ang kapatid niya at bumulong siya.
Sikreto yon, di ba? At wala nang ibang sinabi pa si Ra. Ganun pala yun. Ngayon, alam na niya kung paano pagganahin ang mahiwagang gilingan. Nagmadali siyang pumunta sa barko niya at umalis sa nayon para wala nang makakuha ng mahiwagang gilingan sa kanya. Hindi na siya makapaghintay pang subukan ulit. Kaya inikot na niya ang hawakan habang naglalayag. Susubukan ko muna ito ngayon. Siguro, hihingi ako ng kaunting asin. At may pagkasakim nga niyang sinabi. Gintong gilingan, tulungan mo ko pakiusap. Malalaman mo na kung anong kailangan ko. Kaya noon nga, gumawa nga ng asin ang gintong gilingan. At napakarami nitong ginawa, kaya napuno ng asin ang barko ni Ginoong Anubis. Bumigat ito ng bumigat, kaya napaiyak siya. Tigil! Tumigil ka na, gilingan! Tumigil ka na ngayon din! Pero hindi niya alam ang mahiwagang salita, kaya hindi pa rin huminto ang gilingan. Unti-unting lumubog ang barko niya dahil sa bigat. Hindi nagtagal, ang barko na Ginoong Anubis ay tuluyan ng lumubog sa dagat. Pero mga bata, alam nyo ba? Gumagana pa rin ang mahiwagang gilingan at gumagawa pa rin ng asin. Kaya simula noon, napakaalat na ng karagatan. Wakas. Ang mahiwagang singsing. Isang mayamang lalaki ang nagbigay sa kanyang anak ng 300 gintong pilak. Hinayaan niya itong umalis para maglakbay sa mundo at makahanap ng trabaho para sa natatangi niyang kakayahan. Si Robin, ang kanyang anak na lalaki, ay kinuha ang pera at nagpaalam na sa kanyang ama. Hindi pa man din siya nakakalayo nang makasalubong niya ang mga magpapastol na nagtatalo sa aso na balak ng ilan na patayin. Pakiusap, huwag niyong patayin ang aso. Bibigyan ko kayo ng 100 gintong barya bilang kapalit. Pakiusap ng binata. Noon ding yun, nagkaroon din ng kasunduan. Kinuha ng inosenteng binata, ang aso, at nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi pa man din nagtatagal, may nakita na naman siya mga tao na nagtatalo sa pusa. Gusto ng ilan na patay nito. Ayaw naman ng iba. Pakiusap, huwag niyo itong patayin. Bibigyan ko kayo ng 100 gintong barya bilang kapalit. At syempre, ibinigay nila ang pusa at kinuha ang pera. Nagpatuloy si Robin at nakarating siya sa isang nayon kung saan meron uling mga taong nag-aaway dahil sa nahuli nilang ahas. Gusto itong patayin ng ilan pero ayaw naman ng iba. Huwag po, huwag niyo pong patayin ang ahas. Bibigyan ko kayo ng 100 gintong barya para dito. Syempre, pumayag ang mga tao. Masaya na lang kinuha ang pera. At dahil dito, isa na siyang may-ari ng ahas, aso at pusa. Umuwi na si Robin. Wala kang utak, walang silbi. Sigaw ng kanyang ama. Matapos niyang malaman kung paano ipinamigay ng anak niya ang pera na ibinigay niya. Doon ka ngayon matulog sa kwadra hanggang magsisi ka sa ginawa mo. Hindi ka na makakapasok dito sa bahay. At doon nga sa kwadra tumira ang binatang si Robin. Kasama niya roon ang aso, pusa at ang ahas. Minahal siya ng mga alaga niyang hayop. Isang araw, habang nag-uusap-usap silang lahat, sinabi ng ahas sa amo niya, Ako ang anak ni Haring Basilisk. Isang araw, nang lumabas ako ng bahay para lumanghap ng hangin, hinuli ako ng mga tao at papatayin na sana nila ako. Mabuti na lang at dumating ka para iligtas ako. Siguradong matutuwa ang aking ama kapag nakita niyang ligtas ang anak niya. Saan siya nakatira? Gusto ko sana siyang makilala. O sige, nakikita mo ba yung bundok Olympus? Sa ibaba ng bundok na yon, mayroon kang makikitang sagradong balon. Kung sasama ka sa akin, sisisirin natin ang balon at mararating natin ang kaharian ng aking ama. Nako, siguradong gagantimpalaan ka niya. Kaya lang, kapag tinanong ka niya kung anong gusto mo, sabihin mo sa kanya, ang singsing sa inyong kanang kamay, pati na ang palayok at kutsarang inyong pag-aari. Kapag nasa iyo na ang mga ito, wala ka nang kakailanganin pa. Dahil mahiwaga ang singsing, kailangan mo lang humiling dito at ibibigay nito agad. Kahit isang mansyon pa yan ay ibibigay nito sa'yo. Ang kutsara at palayok naman, ang magbibigay sa'yo ng lahat ng kakaiba at pinakamasarap na pagkain. kasama ang 3 niyang mga alaga, lumakad na si Robin papunta sa balon at naghanda ng tumalon, gaya ng sinabi sa kanya ng ahas. Inutusan niya ang aso at ang pusa na manatili roon para bantayan ang pintuan. Nakarating naman ang binata at ang ahas sa destinasyon nila ng matiwasay.
Ipinarating naman kay Haring Basilisk ang pagdating nilang dalawa. Pinuntahan ng hari ang anak niya at niyakap ito. Nagpugay ang hari sa binata at malugod siyang tinanggap sa kaharian. Maligayang pagdating dito sa kaharian ng mga serpiente, binata. Niligtas mo ang buhay ng anak ko. At nagpapasalamat ako dahil doon. Ngayon, tutuparin ko ang lahat ng hiling mo. Magsabi ka lang ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko to sa iyo agad. Maraming salamat po, Haring Basilisk. Pero wala naman po akong nais na kapalit sa inyo. Tungkulin po ng matalinong tao na iligtas ang sinuman o anumang nasa panganib. Hindi ka lang pala mabait, pero tunay ka ring maginoo. Hinihiling ko sa iyo na dumito ka muna ng ilang araw. At nanatili nga roon ng binata ng ilang araw. Doon din, ibinigay ng hari ang mahiwagang singsing, pati na ang palayok at kutsara, bilang pagkilala ng hari sa binata sa pagliligtas nito sa kanyang anak. At siya ay nakabalik. Nang marating niya ang tuktok ng bukal, nakita niya ang mga kaibigan, ang aso at pusa na naghihintay sa kanya. Pagkatapos, sabay-sabay na silang naglakad sa tabing ilog. Napagpasyahan nilang subukan ang kapangyarihan ng mahiwagang singsing, ng palayok at kutsara. Kinausap nga ng binata ang singsing. Maya-maya pa, isang magandang bahay at magandang prinsesang may gininto ang buhok ang lumitaw. Pinakasalan ni Robin ang prinsesa. Nagtayo sila ng sarili nilang kaharian, kung saan mo lang taong nagugutom dahil sa kapangyarihan ng mahiwagang palayok at kutsara. Makailang beses niyang ginamit ang mahiwagang singsing para tulungan ng mga tao sa kaharian niya. Namuhay sila ng masaya habang buhay. Mula sa 300 gintong pilak na pinagpalit niya para tulungan ng mga kaibigan niya, nasuklian pa siya ng kasiyahan at kayamanan bilang kapalit. Kaya mga bata, ang aral ng kwentong ito ay sa mabubuting gawa, tiyak na may pagpapala. Wakas. Ang masayang prinsipe. Sa mataas na bahagi ng syudad, sa may haligi, nakatayo ang estatwa ng masayang prinsipe. Nababalot siya mula ulo hanggang paa ng manipis na dahong gawa sa ginto. Sa mga mata niya ay may 2 makikinang na sapiro. May isang malaking pulang ruby na nasa hawakan ng kanyang espada. Isang gabi, may naligaw na isang ibon sa syudad. Pagod na ito at gusto na sanang magpahinga sa may paanan ng masayang prinsipe. Malapit na sana siyang makatulog nang biglang may naramdaman siyang tubig na tumulo sa kanya. Nagtaka siya dahil wala namang mga ulap sa kalangitan. Pagkatapos, may tubig na muling pumatak sa kanya. Nagpasya na ang ibon na lumipat na lang na matutulugan. Maya-maya pa, may pumatak ulit na tubig. Napatingin siya sa itaas at napagtanto niyang mga luha pala ito mula sa mata ng masayang prinsipe. Ang ibon ay napuno ng awa. Nagtanong siya, Sino ka? At bakit ka umiiyak? Isa akong tao dati at nakatira ako sa marangyang palasyo. Mabait naman ako at mapagpakumbaba kaya walang malungkot sa nasasakupan ko. Binansagan nga nila akong masayang prinsipe. Nang mamatay ako, itinayo nila ako dito sa mataas na haligi. Niyari ang puso ko sa tingga, pero nalulungkot pa rin ako kapag nakikita ko ang kapangitan at kahirapan ng syudad ngayon. Kawawa ka naman. Kung ganon, bakit ka umiiyak ngayon? Sa malayong bayan, doon sa maliit na kubo, isang batang lalaking anak ng mananahi ang may sakit. Umiiyak siya dahil walang maibigay na pagkain ng kanyang ina. Dahil mahirap lang sila. Walang ibang maibigay ang kanyang ina, kundi tubig na galing sa malapit na ilog. Pero pagkain na ang hinahanap ng batang lalaki. Kung ganon, paano mo naman sila matutulungan mula dito? Kunin mo yung ruby na nasa hawakan ko ng espada at ibigay mo sa kanyang ina. Sinunod naman ng ibon ang sinabi ng prinsipe at pagkatapos lumipad siya sa bahay ng mananahi at ipinatong niya ang ruby sa kanilang lamesa. Lumapit naman siya sa kawawang batang lalaking may sakit para pagaanin ang pakiramdam nito. Pagkalipad niya, nagising ang ina ng batang lalaki at nakita niya ang kumikinang na ruby na nasa palad niya. Ang mag-ina ay masayang masaya. Nang makabalik ang ibon, sabi ng prinsipe, May nakikita akong manunulat
Nagkasakit siya sa lamig at lubhang gutom na. Pero nagsusulat pa rin siya ng storya dahil wala siyang makukuha pag hindi niya tinapos ang libro. Munting ibon, pwede bang dalhin mo sa kanya ang sapiro mula sa isa kong mata? Wag, mahal na prinsipe. Hindi ko magagawa yun. Yun ang utos ko, munting ibon. Hindi gusto ng ibon na tanggalin ang sapiro sa mga mata ng prinsipe. Kaya may pag-aalinlangan siyang sumunod sa prinsipe. Kaya ang ibon ay muling lumipad sa kinaroroonan ng kawawang manunulat. Dahil sa isang saglit lang, mabilis niyang nilapag ang sapiro sa mesa ng manunulat. Nakita niyang wala nang malay ang manunulat dahil sa lamig at dahil na rin sa gutom. Kaya naman kumuha siya ng mga kahoy at nagsindi ng apoy sa loob ng tsimeneya. Nang lumipad na siya palayo roon, naramdaman ng manunulat ang init ng apoy at unti-unting nagkamalay. Nakita niya ang kumikinang na sapiro sa mesa niya. Laking tuwa at pasasalamat niya sa Diyos na nagbigay nito sa kanya. Nang makabalik naman ang ibon sa prinsipe, kinausap siya nito. May batang babaeng nagbebenta ng posporo. Nahulog ang paninda niya sa kanal. Takot na takot siya, nanginginig na siya dahil alam niyang sasaktan siya ng kanyang ama pag umuwi siya sa bahay na walang dalang pera. Wala na po kayong maibibigay pa sa kanya, kamahalan. Kaibigang ibon, meron pa naman akong isang mata. Pwede mo ba itong iabot sa batang babae? Hindi na po, kamahalan. Hindi ko na po kaya. Siguradong mabubulag na po kayo. Kapag kinuha ko pa ang natitirang sapiro sa mata nyo. Nakikiusap ako, kaibigang ibon. Ito na ang huling pagkakataong makakatulong ako. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Pwede ka na ring umalis at magpatuloy sa paglalakbay mo. At sa utos niya, kinuha ng ibon kahit labag sa loob niya ang natitirang sapiro mula sa isa pang mata ng masayang prinsipe na noon nga ay tuluyang nabulag. Nagawa na ng ibon ang huli niyang misyon. Sa mabait at mapagbigay na estatwa, dahan-dahan niyang nilagay ang sapiro sa palad ng batang babaeng nagtitinda at bumalik na sa prinsipe. Sinabi niya, Hindi na po ako aalis, mahal na prinsipe. Mananatili na lang ako dito hanggang sa huling hininga ko. At mula ngayon, ako na ang magiging mga mata mo. Mula noon, araw-araw nang nagkukwento ang ibon sa estatwang wala ng mamahaling mga bato ng mga hinaing ng mga tao. Sa utos ng masayang prinsipe, isa-isang kinuha ng ibon ang mga gintong dahong nasa katawan ng estatwa at ipinamahagi ito sa mga mahihirap para mabigyan sila ng kayamanan na magbibigay sa kanila ng masaganang buhay. Ngayon, ang estatwa ay wala ng kulay at buhay dahil wala nang natitirang ginto sa katawan niya. Di nagtagal, dumating na ang taglamig dahil sa yelo nang hina ng tuluyan ng ibon sa lamig. Sobrang lamig na halos ikamatay na niya. Lumipad siya sa masayang prinsipe at hinagkan niya ang noo nito. Ito na, ang huli nating pagkikita. Paalam na, mahal na prinsipe. Oh, nakapagpasya ka na ring tutuloy ka sa paglalakbay mo, munting kaibigan. Masaya ako para sa iyo. Paalam, mahal kong kaibigan. Paalam. Hindi, prinsipe. Ito na ang huli kong hantungan. Alam ko mamamatay na rin ako nang magpasya ako noon na manatili rito. Pero wala akong anumang pagsisisihan. Payapa at kontento ang kalooban ko. Tuluyan nang bumagsak sa ibaba ang ibon. At namatay nga ito sa paanan ng estatwa na tunay niyang hinangaan at minahal. Umiyak ang prinsipe. Matagal din siyang naging malungkot. Ang puso niyang yari sa tingga na nooy tumitibok sa loob niya ay nahati sa dalawa. Pagkatapos inutos ng alkalde na ibaba ng estatwa. Hindi na kasi ito maganda at wala ng pakinabang. Pero ang durog na puso ay hindi natunaw sa nagbabagang apoy. Kaya itinapon na lang ito sa ibabaw ng mga tambak na basura kung saan naroon ang kawawang ibong walang buhay. Nang makita ito ng Diyos, nagpasya siya na bibigyan niya ang mga nilikha niyang anghel ng pagsubok. Kaya't ang sabi niya, Dalhin niyo sa akin ng 2 pinakamahalagang bagay na ginawa ko sa ibabaw ng lupa. Opo, Panginoon.
Bumaba ang mga anghel sa mga tambak ng basura kung saan naroon ang namatay na ibon at ang puso ng masayang prinsipe na nooy kasama na lang ng mga basura. At agad naman silang kinuha ng mga anghel. O mahal naming Ama ng Kalangitan, ito na po ang mga nakita naming mahahalagang bagay mula sa ibabaw ng lupa. Pinuri ng Diyos ang mga anghel nang dalhin nila sa kanya ang pusong yari sa tingga ng masayang prinsipe at ang namatay na ibon. Ngayon mananatili na dito sa aking hardin ng ibon at ang prinsipe ay mananatili rin dito at magsasaya sila dito sa aking kalangitan. Kaya ngayon, sa tuwing makikita ng ibon at ng prinsipe ang paghihirap sa lupa, nahuhulog mula sa langit ang mga luha nila. Yun ang nagiging dahilan ng pag-ulan mula sa ulap. Wakas. Ang isdang prinsipe. Nung unang panahon, mayroong mag-asawang hari at reyna na may 2 anak. Ang panganay sa kanila ay hindi matangkad at hindi rin kagwapuhan na mayroong isang mata na nasa gitna ng kanyang noo. Samantalang ang bunso naman nila ay matangkad at makisig at may tindig na malaprinsipe. Paborito ng hari ang bunso kaya nagpa siya siyang gawing tagapagmana ang gwapong nakababatang anak. Walang sino mang susunod sa isang maliit na taong may isang mata. Nagalit ang panganay na si Disa nang marinig niya ang sinabi ng ama. Akin lang ang kahariang ito. Kung hindi, dapat itong hatiin. Determinado naman si Matni, isang salamangkera at asawa ni Disa na makuha ang buong kaharian para sa asawa niya. Nagpahanda siya ng salo-salo at inimbitahan ang kapatid ng asawa niya. Sinabi niya sa asawa niya, Pagkatapos ng hapunan, gusto kong isama mo ang kapatid mo sa balkonahe kung saan matatanaw niyo ang ilog. Gagawin ko siyang isang isda. Pagkatapos, pwede mo na siyang itapon sa tubig. Mawawala na rin siya dito sa wakas. Sumang-ayon naman si Disa. Pagkatapos nga ng hapunan, inimbitahan niya ang kapatid niyang sumama sa kanya sa balkonahe. Pagkatapos, binudburan naman ni Matni ng pulbos ang ulo ng bunsong prinsipe. Pagkatapos niyang gawin ito, naging isang maliit na isda ang prinsipe. Kinuha siya ng kanyang kapatid at inihagi siya sa ilog. Tumawa siya ng malakas sa tagumpay nilang plano. Mabilis ang mga pangyayari. Ni hindi na malaya ng bunsong prinsipe ang nangyari sa kanya. Pumipiglas pa siya bago siya tuluyang inanod sa mabilis na agos ng ilog. At doon niya napagtanto na nagpalit anyo na pala siya bilang isang isda. Dahan-dahan siyang lumangoy hanggang sa kailaliman ng ilog. Nalaman niya na isinumpa siya ng salamangkerang si Matni, kaya gusto niyang makaalis at makalayo sa salamangkerang ito. Kaya siya ay lumangoy hanggang sa makaalis na siya sa kaharian ng kanyang ama. Tapos isang araw, nahuli siya ng lambat ng mangingisda at dinala siya nito sa palasyo ng isang hindi kilalang kaharian para ihanda sa hapunan nila. Hindi naman siya isang malaking isda, kaya naisip ng tagapagluto na mas mabuting gawin na lang siyang isang alaga kaysa lutuin pa. Dadalhin ko na lang siguro ito sa kwarto ng reyna. Wala siyang anak, kaya siguradong matutuwa siya rito. Tuwang-tuwa nga ang reyna sa maliit na isdang dinala sa kanya at libang na libang siya dito. Ilang araw rin ang nakalipas, mas malaki na ang isda kaysa sa kinalalagyan niya. Kaya nagpagawa ng mas malaki ang reyna para sa kanya. Nakakatuwa talaga ang isdang ito. Tatawagin ko siyang Neo, ang isdang prinsipe. Matapos ang ilang araw, mabilis na lumaki ang isdang prinsipe na kinakailangan na ng reynang magpagawa ng mas malaking tangke kung saan dadaloy papasok ang tubig mula sa ilog, papaloob at papalabas. Ngunit isang araw, natakot ang reyna na baka hindi na komportable si Neo sa bago niyang tirahan. Kaya tinanong niya ito. Masaya ka ba rito, Neo? Pagkatapos niya makapag-isip-isip, sumagot ang prinsipe. Masaya naman po ako, mahal kong inang reyna. Pero kung magkakaroon lang po sana ako ng asawa, mas magiging masaya ako. Nakakalungkot lang pong mag-isa lang ako dito. Wala akong makausap. Nagulat ang reyna sa isinagot ng prinsipe, pero hindi naman niya talaga alam na hindi isang isda ang prinsipe. Tinuring na ng reyna ang isdang prinsipe na parang isang tunay na anak. Hindi niya rin kayang makitang tanggihan ng anak niya nang mapipili niyang mapangasawa.
O sige, hahanap ako ng mapapangasawa mo agad at magpapagawa ako ng kwarto sa tirahan mo para sa kanya. Nakapagpagawa nga siya ng isang kwarto, pero hindi naman madali ang makahanap ng mapapangasawa ng isdang prinsipe. Alam ng lahat na alagang isda ng reyna si Neo, at ang iba pa ay usap-usapan na lamang. Sabi-sabi pa ng mga taga ron na isa siyang isdang halimaw, at gusto niya lang kainin ang mapapangasawa niya. Pero nagpadala pa rin ng mga mensahero ang reyna sa malalayong lugar, kabilang na ang mayayaman at mahihirap. Pero walang kahit sinong magulang ang gustong ibigay ang anak nila para ipakasal sa isdang prinsipe. Kaya, naisip ng reyna na magbigay ng malaking pabuya sa kung sino man ang papayag na ipakasal ang anak nila sa isdang prinsipe. Ngunit wala pa ring nangyari. Matapos ang matagal na panahon, sa wakas, nabalitaan ng fakir ang malaking pabuyang ginto at sinabi niya sa mensahero, Pwede mo nang kunin ang panganay kong anak. Sigurado akong mas mapapabuti ang buhay niya roon kaysa rito. At yayaman din ako sa ginto. Nasaan siya? Naroon siya sa may ilog naglalaba. Anak ko siya sa una kong asawa. Pinagtatrabaho lang siya dito ng kanyang madrasta. At hindi siya pinapakain ng maayos. Ibinibigay ko lang naman kung anong nararapat para sa kanya at yun lang ang dapat sa kanya. Sige, pwede mo siyang kunin. Gusto na talaga namin siya makaalis dito. Kung gusto siyang kainin ng prinsipe, sige lang. ibinigay na ng mensahero sa fakir ang supot ng ginto tulad ng ipinangako at pumunta sa ilog, kung saan nakita niya roon ng isang magandang dalaga, naglalaban ng damit sa tabi ng ilog. Napaiyak ng tuluyan ng dalaga matapos nang malaman kung ano ang tungkulin niya at nakiusap siyang magpapaalam muna sa isang matalik na kaibigan bago siya umalis. Sinong kaibigan ba ito? Pinagmamadali na tayo ng reyna. Isa siyang kobra na may 7 ulo. Matagal ko na siyang kaibigan. Bata pa lang ako. Umiiyak pa rin. Ang dalaga ay tumakbo sa pangpang at inilabas naman ng kobra ang 7 ulo niya sa butas na tinitirahan niya. Alam ko na ang lahat, kaibigan. Sige na, tahan na. Kunin mo ang 3 batang iyon sa labas ng bahay ko at itago mo sa bulsa mo. Kapag nakita mong lumabas si Neo, ibato mo ang isang bato sa kanya. Kapag tinamaan siya, siguradong lulubog siyang pailalim. Kapag nakita mong umahon pa rin siya, ibato mo ang pangalawa at lulubog ulit siya. Ibato mo na sa kanya ang pangatlo at magpapalit anyo siya. Mula isda, magiging prinsipe siya. Ibig mong sabihin di siya isda? Anak siya ng isang hari at nasa ilalim siya ng salamangka. Pero mababali mo ang sumpa sa paraan na sinabi ko sa'yo. Kaya, pinunasan ni Maya ang mga luha niya at sumama na sa mensahero papunta sa palasyo. Itinuro sa kanya ang isang magandang kwarto na inihanda para sa kanya sa loob ng tangke kung saan nakatira ang prinsipe. Hinagkan siya ng reyna at ang sabi niya, Ikaw na nga ang dalagang hinahanap ko na gusto kong mapangasawa ng alaga kong si Neo. Pinapasok na siya sa maliit na kwarto. Doon siya naupo at naghintay ng matagal habang hawak niya ang mga bato sa kamay niya. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng rumaragasang tubig at alon na papunta sa pintuan niya. Nakita nga niya ang isang napakalaking isdang lumalangoy papunta sa kanya habang nakabuka ang bibig nito. Gusto kong makita ang mapapangasawa ko. Buksan niyo ang pintong ito. Nanginginig mula ulo hanggang paa sa takot, binuksan ni Maya ang pinto. Tapos ibinato niya ang unang bato at pumasok ito sa lalamunan ng isda. Lumubog nga siya. Pero maya-maya pa, lumutang siya ulit sa ibabaw. Pagkatapos, ibinato ni Maya ang pangalawa at tinamaan ng isdang prinsipe sa ulo niya at lumubog sa 2nd beses. Kinakabahan na si Maya dahil dumaplis lang ang 3 bato niya. Dulo lang ng palikpik ang tinamaan niya. Sa pagkakataong yun, hindi na lumubog ang isda at nagbago na ito bilang isang makisig na prinsipe. Naputol mo ang salamangka. Ngayon, mamumuhay na tayo ng masaya sa lupa at hindi na natin kailangan pang tumira sa isang tangke ng mahabang panahon. At iniahon na nga sila mula sa tubig at dinala na sa palasyo, kung saan nabuhay nga si Maya at ang prinsipe ng maligaya habang buhay. Wakas.
ang mahiwagang palayok ng lugaw. Noong unang panahon, may isang malambing na batang babaeng nagngangalang Melody. Nakatira siya sa isang munting bahay kasamang kanyang ina. Sila ay talagang napakahirap pero pinasasaya pa rin ni Melody ang kanyang ina sa pagkanta sa kanya. Araw-araw, nagpupunta si Melody sa kakahuyan para humanap ng makakain. Inuuwi niya ang anumang bagay na mahanap niya, ngunit sila ay hindi pa rin nabubusog. Isang araw, dala ng kalungkutan sa kahirapan, umalis si Melody ng bahay at nagpuntang kakahuyan para maghanap ng makakain. Kahit gaano man siya katagal maghanap, wala siyang kahit anong nakita. Di nagtagal, di na ito kinaya ni Melody. Naupo siya sa isang bato at nagsimulang umiyak. Habang umiiyak, gamit ang kanyang napakagandang tinig, kumanta siya ng malungkot na kanta. Nang marinig ang kanyang tinig, isang diwata ng kagubatan na nagpakita sa kanyang harapan at nagsabing, "Anong nangyari, aking anak? Bakit ka umiiyak? At anong ginagawa mo mag-isa sa kakahuyan?" Narito ako para maghanap ng makakain para sa akin at ng aking ina. Mahirap lang po kami at talagang gutom na. Sabi ni Melody na bakas ang lungkot sa mukha. "Huwag kang mag-alala," sabi ng diwata. At gamit ang kanyang mahiwagang baston, ang maliit na bato ay ginawa niyang isang malaking mahiwagang palayok. Namangha si Melody nang makita ang mahika. "Dalhin mo ang palayok na ito at hindi na muling magugutom ang iyong pamilya." Mawalang galang na po. Pero ano pong silbi ng palayok na walang laman kung walang pagkaing lulutuin? Sinabi ni Melody na malungkot ang boses. Kaya naman sumagot ang diwata, "Ito ay isang mahiwagang palayok. Kapag gusto mo ng anumang makakain, sabihin mo, magluto, palayok, magluto. At paghanda na, sabihin mo, tigil, palayok, tigil." Si Melody ay namangha sa regalong natanggap mula sa diwata. At nang may buong paggalang, tinanong niyang diwata, "Oh, aking mahal na inang diwata, kulang ang mga salita para pasalamatan kayo. Pakiusap, sabihin mo kung ano magagawa ko para sa inyo bilang kapalit." "Hindi ako humihingi ng kahit anumang kapalit. Pero kung gusto mo, maaari mo kong awitan ng magandang kanta araw-araw." Bago pa man makapagtanong muli si Melody, nawala ang diwata ng kagubatan. Pagka-uwi ni Melody sa tahanan niya na walang dala kundi palayok na walang laman, ang kanyang ina ay talagang nalungkot at nagsabing, "Anong silbi ng palayok kung wala naman tayong iluluto dito?" Inangat ni Melody ang palayok sa lamesa at kanyang sinabi, "Magluto, palayok, magluto." Walang nangyari. Nag-alala si Melody. Pero biglang nagsimulang umalog ang palayok at sumutsot. Umangat ang usok at biglang bumula ng pinakamalapot na lugaw na nakita nila. Naintindihan na ng ina ni Melody na mahiwaga ang palayok. Sa kanyang sobrang gutom, hindi na niya napigilan ang sarili sa lugaw at tumikim gamit ang daliri niya. Talagang masyado siyang sarap sa lasa ng lugaw. Sa puntong hindi na niya narinig ang sumunod na utos ni Melody. "Tigil, palayok, tigil!" Kumain sila ng kumain hanggang sa maubos ang laman ng palayok at sila ay mabusog. Masayang hinimas ng ina ni Melody ang kanyang tiyan. At naisip ni Melody, Oras na para umalis ako at umawit ng kanta para sa diwata ng gubat. kaya umalis siya ng bahay at muling nagpunta ng kakahuyan. Dito sa bahay, napakasaya ng kanyang ina dahil hindi na siya muling mag-aalala tungkol sa pagkain. Kinolekta niya ang mga luma niyang palayok na ginagamit niya dati at tinapon ng mga ito para mabigyan ng pwesto ang bagong palayok. O hindi. Pinakintab niya at tinapik ang bagong palayok. Siya ay nagutom muli sa lahat ng kanyang mga ginawa. Magluto, palayok, magluto.
kanyang iniutos. At ayun na nga, mula sa loob ng palayok, maraming masarap na lugaw ang lumabas. Hindi na nag-abalang kumuha ng lalagyan. Direkta siyang kumain sa palayok. Ang sarap! Ngunit, kasing bilis ng kanyang pagkain, ang palayok ay patuloy sa pag-apaw hanggang sa bumula ito at umabot sa gilid ng palayok. Naku po, paano ba pinahinto ni Melody ang palayok? Tama na, palayok! Tama na! Pero ang palayok ay patuloy na umapaw. Madami na palayok! Madami na! Ang lugaw ay umapaw na sa gilid hanggang sa lamesa. Sinabi ng ayos na ito! Ang lugaw ay tumapon na sa sahig. Ang ina ni Melody ay nagsimula ng matakot. Tigil! Tapos na! Tama na! Ang iniutos niya. Di nagtagal, napagtanto niya ang malaking pagkakamaling nagawa niya. At tumakbo palayo. Ang lugaw ay tumapon mula sa mga pinto at mga bintana hanggang sa mga daan. Bumubula at nagsisimulang gumawa ng malaking alon na gumulong sa buong nayon. Nagtipon ang mga tao sa kanilang mga bubungan at nagsimulang humingi ng tulong. Narinig ni Melody ang paghingi ng saklolo ng mga taga-nayon. Agad siyang tumakbo sa kakahuyan patungo sa nayon. Kumuha siya ng tabla at pati napatpat at nagsagwan patungo sa bahay niya. Nang marinig niya ang labas ng kanyang bahay, sumigaw siya. Tigil! Palayok! Tigil! At iyon, mismo ang ginawa ng palayok. Nang huminto na ang pagkulo, nakita ni Melody na ang lahat ng mga taga-nayon ay may inaabot sa ibaba at sumasalok ng malapot na lugaw sa kanilang bibig. Ang buong nayon ay nasarapan sa lugaw. Sila ay kumain sa buong taglamig. At wala nang sino man sa nayon ang nagutom, magpakailan paman. Wakas. Ang Wizard ng Oz. Maraming taon nang nakalilipas, sa lugar na kung tawagin ni Lawrence, ay nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Dorothy. Nakatira siya sa kanyang Tia M at Tio Henry sa kanilang sakahan. Meron siyang aso na ang pangalan ay Toto. Isang araw, napansin niya ang lagay ng panahon. Makakapal ang mga ulap at kumukulog ng malakas. Si Tio Henry ay naupo sa bandang pintuan at balisang tumingin sa kalangitan na kung saan mas makulimlim sa dati. Tumayo si Dorothy sa may pinto habang karga si Toto at tumingin din sa kalangitan. Si Aunt M ay naghugas ng mga plato nang marinig ang malakas na ugong ng hangin at tumakbo din siya patungo sa pintuan upang makita kung paparating na ang buhawi. Nang biglang tumalon si Toto sa mga braso ni Dorothy at tumakbo patungo sa buhawi. Tumakbo si Dorothy at hinabol ang aso para hulihin ito. Sa wakas, matapos ang ilang sandali, si Toto ay nagtago sa ilalim ng hot air balloon na nakatigil sa kabila ng sakahan. Doon, may nakilala siyang napaka-interesanting tao. Tinatawag siyang Professor Marvel at ang kanyang malaking hot air balloon ay kanyang pag-aari. Binati niya si Dorothy ng kanyang mahiwagang mga salita. Sim Sim Salabim! Kung salita ko ay karapat-dapat, ikaw ang munting babaeng si Dorothy. Gustong malaman ni Dorothy kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Ngunit biglang may nakita siyang isang malaking ipo-ipo na patungo sa kanila. Kaya dinampot niya si Toto at mabilis siyang nagtungo sa bodega sa abot ng makakaya. Huli na ang lahat nang siya ay nakabalik. Siya ay tumakbo sa bahay, ngunit nang dumating ang ipo-ipo, siya ay nahulog at nabagok ang ulo niya. Binuhat ng hangin ang buong bahay. Kasama sina Dorothy at Toto sa loob nito, talagang napakataas. Matapos ang ilang oras, ang bahay ay lumapag sa lupa. Lumabas si Dorothy ng bahay at nakita na siya'y napadpad sa isang kakaibang lugar. Ang lugar ay talaga namang mas makulay at mas maganda kaysa sa Lawrence. Di nagtagal si Glinda, ang mabait na mangkukulam ng hilaga ay lumitaw at binati siya. Maligayang pagdating, Dorothy, sa lupain ng Oz. Ako, ang mangkukulam mula sa hilaga. Nako, paano ako napunta rito?
Ang pinakahuling naaalala ko ay may buhawi at pagkatapos... At pagkatapos ay napadpad ka dito, mahal kong Dorothy. Ang buhawing yon, ang lagusan papasok dito sa lupain ng Oz. At ako ay talagang nagpapasalamat sa'yo sa pagpatay mo sa masamang mangkukulam ng silangan. Kayo po ay napakabait. Pero mukhang nagkakamali po kayo. Wala po akong pinapatay. Yung bahay mo ang gumawa, gayon pa man? At pareho lang din yon. Tingnan mo. Itinuro ni Glinda ang kanto ng bahay. Hayan ng dalawa niyang mga paa. Nakalabas pa sa ilalim ng piraso ng kahoy. Hindi makapaniwala si Dorothy at siya ay naiyak sa takot. Ang kapatid ng masamang mangkukulam ay nakita din ang lahat ng nangyari at di nagtagal, nakarating din siya sa lugar. Lumilipad siya sa itaas gamit ang kanyang walis at siya ay galit na galit kay Dorothy sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ikaw, bubwit ka! Sino ka para patayin ang kapatid ko? At sinuot mo pa ang ruby slippers ng kapatid ko na dapat ay sa akin na! Hindi talaga kita mapapatawad. Si Dorothy ay talagang walang ideya kung paano ito napunta sa kanyang mga paa. Pero ayaw nilang matanggal kahit ilang beses pa niyang subukang tanggalin ito. At pagkatapos biglang, ang masamang mangkukulam ay isnumpa si Dorothy. Ngunit ito ay bumalik lang sa kanya at siya ay nasunog. Sumumpa siya sa kanya at sinabing, Ikaw, munting bubwit! Ako ay magbabalik at matitikman mo ang aking galit. Sinabi ito ng mangkukulam habang lumalayo. At ngayon si Dorothy ay nagkaroon na ng kaaway. Natakot si Dorothy at sinabing, Glinda, ano nang gagawin ko ngayon? Siguradong babalikan niya ako. Oh mahal ko, huwag kang mag-alala. Ngayon, dapat kang bumalik sa Lawrence ng maaga hanggat maaari. Pero hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Kailangan mong pumunta ng Emerald City. Doon nakatira ang dakilang wizard ng Oz. Humingi ka ng tulong sa kanya. Paano po ako makakarating ng Emerald City? Malayo po ba yun? Sasamahan niyo po ba ako? Kailangan mong sundan ang Yellow Brick Road. Isa itong mahabang paglalakbay at poprotektahan ka ng mga ruby slippers na yan. Walang mananakit sa'yo hanggat suot mo ang mga ito. Di nagtagal, natagpuan ni Dorothy at Toto ang Yellow Brick Road at sila ay naglakad dito. Matapos maglakad ng ilang milya, naupo si Dorothy upang magpahinga. May isang malaking sakahan ng mais sa tabi ng kalsada. At sa gitna ng sakahan ay isang scarecrow. Ito ay nakalagay sa isang poste. Tinitigan ni Dorothy ang scarecrow at ngumiti. May mga scarecrow din kami sa Lawrence. Tama yan. Gulat na tinignan ni Dorothy ang scarecrow. Pero hindi nagsasalita ang mga scarecrow namin sa Lawrence. Hindi ako masyadong nagsasalita. Hindi takot ang mga uwak sa akin. Sila ay may utak. At ako'y wala. Ah, nako. Baka makatulong ako. Tumayo siya at binuhat pababa ang scarecrow mula sa poste. Mas mabuti to. Naigagalaw ko na ang mga binti ko ngayon. Ano ang pangalan mo? Saan ka naman pupunta? Ang pangalan ko ay Dorothy. Pupunta ako sa Emerald City para makita ang dakilang wizard ng Oz. Narinig ko kasing siya lang ang makakatulong sa akin para makabalik sa Lawrence. Hindi ko pa narinig ang pangalang yan. Pero sa bagay, wala naman akong utak para matandaan. Sa palagay mo ba, ay bibigyan ako ni Oz ng talino? Ba't di ka sumama sa akin na tanungin siya? Maraming salamat. Tama. Magandang ideya yan. Kaya umalis na silang dalawa. Sa di kalayuan, nakasalubong sila ng tao na gawa sa lata. Saan kayo pupunta? Pupunta kami sa Emerald City para makita ang dakilang Oz. Nagbabaka sakali kaming mabigay niya ang gusto namin. Oh, wala akong puso. Mabibigyan kaya ako ni Oz ng puso? Ba't di ka nalang sumama sa amin para malaman mo? Salamat. Sasama ako sa inyo. Kaya, umalis silang lahat at sinundan ang Yellow Brick Road. Dadaan ito sa isang masukal na gubat. Ang gubat ay lalong dumidilim at nakakatakot. Nagsimulang tumahol si Toto. Nakatingin sa halamang gumagalaw. At nang biglang, isang malaki at maskuladong leon ang lumitaw sa likod ng mga halaman. Lahat sila ay natatakot at nanginginig. Pero, nagulat siya nang makitang bigla na lang lumuha ang leon at umiiyak ng malakas. Teka! Una, bigla kang sumulpot kung saan na tinakot kami. At ngayon, ikaw ang umiiyak? Isa kang kakaibang leon.
Takot ako sa lahat at isa akong duwag. Kapag matugal ako, bumibilis ang tibok ng puso ko dahil wala akong tapang. Kahit papaano may puso ka, meron ka ring utak. Gusto na naming umuwi ni Toto sa Lawrence. Magtatanong ako sa Oz na tulungan kaming makauwi. Sa palagay mo ba, mabibigyan ako ng tapang ni Oz? Tapos hindi na ako magiging duwag kahit kailan? Mukha namang makapangyarihan ang wizard. Maari kang sumama sa amin para tanungin siya. Silang lahat ay nakarating sa Emerald City. Isa itong nakamamanghang lugar na lahat ng bagay ay berde. Ang wizard ay kilala ng lahat sa syudad. Wala pang nakakita sa kanya ng personal. Nakarating sila sa kastilyo. Ang bubong nito ay tulad ng isang hot air balloon na nakita niya nung bumagyo. Pumasok siya sa pintuan na nagtataka. Siya ay pinatigil ng mga kawal ng hari. Kayo ay papasok sa kastilyo ng Emerald City. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Nandito kami para makita ang dakilang wizard ng Oz. Malayo pa ang pinanggalingan namin. Hindi kami mag-aaksaya ng oras. Kung ganon, hihingi ako ng pahintulot sa wizard. Maghintay muna kayo. Dito lang. Di nagtagal, pumayag ang wizard na magpakita. Pagkapasok nila ng bulwagan, nakita nila ang imahe ng hologram ng mukha nito sa trono. Ito ay malaki at mukha talaga itong nakakatakot. Sim Salabim. Kumusta, Dorothy? Batang taga Lawrence na kilala ko? Sabihin mo sa akin, paano kita mapaglilingkuran? Alam ko ang dinig na to. Pero saan galing? Oh, makapangyarihang wizard ng Oz. Nakikiusap kami, kailangan namin ng tulong. Oo, munting Dorothy. Sige, tutulungan kita. Kunin mo ang walis ng masamang mangkukulam at hindi na kita hahayaang magtiis pa. Sila ay umalis, patungo sa kastilyo na mangkukulam, nang medyo nag-aalanganin. Ang masamang mangkukulam ay gusto ang pulang sapatos ni Dorothy dahil alam niya ang makapangyarihan ito. Nang makarating siya sa kastilyo na mangkukulam, binati sila at sinabing, Kumusta uli, munting bubuit? Sa wakas, nagkita tayong muli sa iyong katapusan. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang ruby slippers. O papatayin kita. Walang makakatakas mula dito. At ngayon, papatayin ko kayong lahat. Sila ay may sariling plano para tapusin sila, isa-isa. Tinira niya sila ng apoy mula sa kanyang walis. Sinikap ni Dorothy na protektahan ang sarili sa apoy. Lumiwanag ang sapatos niya at isang rumaragasang tubig ang lumabas sa kanyang kamay. Ang apoy ay humina na, lalong nagalit ang masamang mangkukulam. Nang itaas na niya ang kanyang baston para isumpa sila, tumakbo si Toto at kinuha ang walis para kay Dorothy. Lumiwanag uli ang sapatos at direktang tinira ni Dorothy ang mangkukulam. Nasusunog at natutunaw sa sarili nitong kastilyo. Dinala ni Dorothy ang walis ng masamang mangkukulam sa wizard. Nang makita na kumpleto nila ang kanyang inutos, inilentad ng wizard ang totoong sarili sa kanila. Siya, si Professor Marvel. Pumayag si Professor Marvel na ibalik si Dorothy sa kanyang bahay sa Lawrence. Binigyan niya ng diplomang Scarecrow, isang medalya ng katapangan ng leon, at isang hugis pusong orasan sa Tin Man. Silang lahat ay masaya. Pati na si Glinda ay nagpakita sa harap nila. Tinulungan mo ang lahat dito sa lupain ng Oz. Kaya, ngayon sa iyo na itong ruby slippers. Maaari mo itong tanggalin anong oras mo man gustuhin. At kung kakailanganin mo ko sa hinaharap, ang 2 pasok ay tuktok ng 3 beses at ako ay darating para sa iyo. Nagpaalam na si Dorothy sa mga kaibigan niya. Si Professor Marvel, Dorothy, at Toto ay umalis na sakay ng hot air balloon kumakaway sa itaas. Bago pa niya mapansin, siya ay nasa kanyang kama na sa Lawrence. Sina Tia Emma at Tio Henry ay ginigising siya. Nagising si Dorothy at mahabang humikab. Ikinuwento niya sa kanila ang kanyang nakamamanghang pakikipagsapalaran. Pero sa kanila, panaginip niya lang ang lahat. Nang hilahin niya ang kanyang kumot, napansin niya ang kumikinang na pulang ruby slippers sa tabi ng binti niya. Wakas. Pinocchio. Noong unang panahon, may isang matandang gumagawa ng laruan na nagngangalang Geppetto. Pag nagtrabaho siya,
siya ay nakadarama ng kasiyahan. Pag nagpahinga na siya ay nakadarama na ng kalungkutan. Buong buhay kong ito at wala man lang akong batang matatawag na aking anak. Isang araw, naglilok si Geppetto ng puppet mula sa kahoy sa anyo ng isang batang lalaki. Habang inilalagay ito sa aparador, sinabi niya, Tatawagin kitang Pinocchio. nung gabing yun, mula sa labas ng bintana, isang malaking bituin ng maliwanag na kuminang. Dumungaw si Geppetto sa bintana para makita ang kumikinang na bituin at gumawa ng isang imposibleng kahilingan. Kung magkakaroon ako ng isang kahilingan, iyon ay sana magkaroon ako ng sariling totoong anak na lalaki. Nang gabing yun, ang nasabing malaking bituin ay pumasok sa loob ng kwarto ni Geppetto. Nagpalit ito ng anyo bilang asul na diwata. Ang asul na diwata ay lumipad sa itaas ng kama at sinabi sa natutulog na si Geppetto, Matalinong Geppetto, binibigyan mo ng kasiyahan ng lahat sa paggawa ng magagandang laruan at mga relo. Ngayon, ako naman ang siyang tutupad sa iyong kahilingan. Tapos, pinuntahan niya si Pinocchio at sinabing, Munting puppet na kahoy, ikaw ay makakapaglakad at makakapagsalita gaya ng totoong bata. tinapik niya ang puppet ng isang beses gamit ang basto niya. At kung mapapatunayan mo na ikaw ay totoo at matapang, balang araw, ikaw ay magiging totoong bata. Bumuka sa mga mata ni Pinocchio at sa isa pang mahika ng diwata, isang kuliglig ang lumitaw. Heto si Ginoong Jiminy Cricket. Siya ang magiging konsensya mo. Mananatili siya sa tabi mo para tulungan kang gumawa ng tamang desisyon. At pagkatapos, lumipad ang asul na diwata at naglaho. Nang magising si Geppetto kinaumagahan, sinabi niya, Kukunin ko ang aking si Pinocchio sa aparador para tapusin ang ilan pang huling detalye. pero walang laman ang aparador. Nag-alala si Geppetto at nagsimulang halugugin ang buong bahay. Nang biglang, isang boses ang narinig sa kabilang dako ng silid. Ama, narito po ako, Ama! Ano? Nagsasalita ka? Opo, ako si Pinocchio, ang anak niyo! Paano ito nangyari? Mabilis niya itong pinuntahan at agad niyang niyakap ang puppet na kahoy. Pinocchio, anak ko. Masaya niya itong sinabi. Isang araw, nakita ni Pinocchio ang mga bata na papasok sa eskwelahan at sinabi niya kay Geppetto, Gusto ko rin pong pumasok gaya ng ibang mga bata. nang araw ding yun, bumalik ng bahay si Geppetto na may dalang mga libro. Ngayon, makakapasok ka na. Nang sumunod na araw, nagpaalam si Pinocchio kay Geppetto. Siya ay masayang nagtungo sa eskwelahan habang humuhuni. Ang kuliglig na nakasakay sa kanyang balikat ay masaya rin. May lumapit sa kanilang dinaraanan. Ito ay ang ganid na Soro at ang hangal na pusa. Napakagandang bata mo naman. At saan ka naman pupunta sa napakagandang araw na to? Papasok ako sa eskwelahan. Dapat sumama ka sa amin doon sa perya. Inilagay niya ang braso niya sa paligid ng balikat ni Pinocchio. Makinig ka sa akin. Ang lahat ng gusto mo malaman, matututunan mo yun sa perya. Talaga? Gagawa ko ng kasunduan at maniwala ka sa akin. Tama, talagang maniwala ka sa kanya. Manahimik ka hangal. Huwag mo siyang pansinin, Pinocchio. Pumunta tayong perya para makita mo mismo. At sinabi ni Gemini, Pinocchio, hindi niya alam kung anong pinagsasasabi niya. pinitik ng Soro ang kanyang daliri at tumalsik palayo si Gemini Cricket. Pinocchio, huwag kang makinig sa kanya. Sige, pumunta tayo ng perya. At doon sila ay nagtungo. Wag, Pinocchio! Tigil! Pero si Pinocchio, ang Soro at ang pusa ay hindi siya narinig. Nasa loob na silang lahat ng perya. Sa entablado, nagaganap ang isang pagtatanghal ng mga puppet. Isa rin akong puppet. Kaya ko ring sumayaw ng ganyan. Tumalon si Pinocchio sa entablado at nagsimulang sumayaw kasama ng iba pang mga puppet. Nang biglang, naghiyawan ng mga tao. Tingnan mo ang bagong puppet. Wala itong PC. Walang PC? Nakakamangha! Ang lahat ay tumawa ng tumawa. Naghagi sila ng mga barya sa entablado.
Isang nagngangalang Stromboli ang nagpapatakbo ng perya ang nakakita sa mga bariyang itinapon sa etamblado. Siya ay isang gypsy at malupit na tao na talaga namang napakasakim. Ngayon, Sabay himas sa baba. ang puppet na ito na walang mga pisi ang magpapayaman sa akin. Ang sumunod na naalala na lang ni Pinocchio ay binitbit siya at itinapon sa isang hawla. Hoy! Pakawalan mo ako kung hindi susumbong kita kay Ama! Tuturuan ka niya ng leksyon! Palagay mo ba isa akong hangal? Bata, sumigaw ka nga't gusto mo. Hindi kita pakakawalan. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ikaw lang ang makapagpapayaman sa akin ng todo. Pagkatapos makalis ni Stromboli, sumigaw ng saklolo si Pinocchio. Walang iba maliban kay Jiminy Cricket ang nakarinig sa pagtawag ni Pinocchio. Hindi ako makalis! Paano ito nangyari sa akin? Ang lahat ng ito ay dahil hindi mo ako pinapansin. Huwag ka nang umiyak. Kasama mo na ako. Hahanap tayo ng paraan para makatakas. At nang biglang, poof! Dumating ang asul na diwata. Pakiusap, maaari mo ba akong tulungan? Sabihin mo muna sa akin, paano ka napunta sa loob ng hawla na yan? Nagdesisyon siyang magsinungaling sa diwata tungkol sa nangyari. At sa kanya sinabing, Nanakawan po ako. totoo ba yan? Nakasimangot niyang sinabi. Nagsimulang humabang ilong ni Pinocchio. Tama, nanakawan ng 2 lalaki. Ay mali, 4 pala. Lalong humabang ilong niya. Kinuha nila mga libro ko, pinapunta nila ako dito. At itinapon nila ako dito sa hawla. Humaba ng humaba ang kanyang ilong. Hanggang sa wala na siyang makitang iba sa kanyang mukha, kundi isang malaking higanting ilong na may pugad ng mga ibon. Bakit napakalaki ng ilong ko? Pinocchio, dapat alam mo talaga ang katotohanan. Kung sa bagay, gusto ko pong magpunta ng perya. Nagpunta ako dito kasamang Soro at ang pusa. Umikli ang kanyang ilong at nahulog ang pugad. Tapos, may naglagay sa akin dito sa kulungan. Ang ilong niya ay bumalik sa normal. Magaling! Ngayon, pakakawala na kita dito. Sa kumpas ng kanyang baston, nakawala sa hawla si Pinocchio. Heto ang mga libro mo. Tandaan mo, mag-isa ka na lang simula ngayon. Siguraduhin mong gagawin mo ang tama sa susunod. Matapos ang kanilang pag-uusap, ang asul na diwata ay naglaho. Nakabalik si Pinocchio sa daan pa eskwelahan. Isang kutsero na may magandang puting kabayo ang dumating. Mayroon siyang nakamamanghang karwahe na may nakapaskil na isla ng kasiyahan. Hoy, bata, gusto mo bang sumakay? Hindi po, salamat. Papunta akong eskwelahan. Mas mabilis kang makakarating pag sumakay ka. Sige po, gusto kong makarating ng eskwelahan kaagad. Nung nasa loob na ng karwahe si Pinocchio, sinabi ng kutsero, Sabihin mo, tingin mo bakit gustong pumasok sa eskwela ng mga bata? Para matuto at lumaki, sa palagay ko. Para magawa ang gusto namin. Kung ganun, paano ko sabihin ko sa'yo na magagawa mo ang anumang gustuhin mo ngayon din? Ngayon din? Oo, isipin mo. Kalimutan mo ang mga libro. Kalimutan mo ang eskwela. Ngayon din, gusto mo ba ng maraming candy na makakain? Lahat ng candy? Oo, sorbetes din. Lahat ng lasa ng mga candy, lahat ito at marami pa. Sa Isla ng Kasiyahan. Isla ng Kasiyahan? Pinakamagandang lugar sa lahat para sa mga batang gaya mo. Huwag kang makinig sa kanya, Pinocchio. Ano, tayo na? Alam ko kung nasaan ang Isla ng Kasiyahan. Maswerte ka ngayong araw, bata. Ano sa palagay mo? Tayo na dun! Pupunta ako sa Isla ng Kasiyahan. Hay, eto na naman tayo. Ilang sandali pa, huminto ang kutsero. Hindi na makapaghintay si Pinocchio habang patingin-tingin. Ang lahat-lahat ng sinabi ng kutsero sa kanya ay totoo. Nagkalat ang mga candy sa lahat ng sulok. Iba't ibang lasa ng balde-balding sorbetes. Ang mga batang gaya niya ay kakain ng kakain at maglalaro buong araw. Walang kailangang magtrabaho o maglinis. Pero matapos ang ilang araw, para bang may kakaiba. Kaya tinanong niya si Jiminy Cricket. Saan na napunta ang ibang mga bata? Mga buriko na lang ang nakikita ko. Sigurado ko madaming batang narito dati sa paligid. Nang sandaling yon, isa sa kanyang mga tenga
ay biglang naging tenga ng buriko. Tapos, ang kabilang tenga niya naman ay bigla ding nagbago. Oh, hindi! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Iha! Oh, hindi! Ngayon, alam ko na. Naging buriko ang mga bata dito. Tapos sila ay binibenta. Pinocchio, kailangan mong makatakas dito, dali! Habang kaya pa natin. Tayo na! Iho! Takbo, dali! Tumakbo sila palabas ng isla ng kasiyahan. Di nagtagal, nasa pantalan na sila sa may karagatan. Tinawag ni Pinocchio ang lalaki sa pantalan. Pakiusap, Ginoo! Hinahanap ko ang matandang lalaking nagngangalang Geppetto. Kilala mo ba siya? Iho! Oo. Yun ang matanda na iniwan ng anak isang araw at di na nagbalik pa. Naglayag yung matanda para hanapin yung anak niya at wala nang nakakita pa sa kanya mula nun. Oh, hindi! Kasalanan ko ang lahat ng ito. Iho! Kailangan kong hanapin si Ama. Hahanapin kita, Ama! Tumalon si Pinocchio sa pantalan patungo sa karagatan. Tumalon din ang kuliglig sa di kalayuan. Ang katawan ni Pinocchio ay halos gawa sa kahoy, kaya lumutang siya sa karagatan. Nang biglang may kung anong mabilis na papalapit sa kanila. Ito ay malaki at napakabilis. Sa ilang sandali lang, isang higanteng balyena ang dumating. Binuksan nito ang kanyang higanteng panga at sa isang lunok, nilamon si Pinocchio. Sila ay nasa madilim na tiyan ng balyena. Ayos ka lang ba? Tanong ni Pinocchio sa kuliglig. Ayos lang ako. Sandali lang. Ama? Kayo po ba yan? Ama! Ako to si Pinocchio! Pinocchio? Anak ko! Akala ko na nanaginip lang ako. Masaya silang nagyakapan. Humingi ng tawad si Pinocchio sa pag-iwan sa kanyang ama. At si Geppetto naman ay masayang nakabalik na sa wakas si Pinocchio. Patawarin niyo po ako, Ama. Alam ko na ang mga pagkakamali ko at hindi ko na po kayo iiwang muli. Kailangan na nating makalis dito. Meron akong ideya. Gumawa tayo ng apoy na makapagpapalabas sa atin dito. Nangalap sila ng mga kahoy na hindi sinasadyang nalunok ng balyena. At nagsimulang gumawa ng apoy. Ganito natin mapapabahing ang balyena. Winasiwas ni Pinocchio ang mga braso niya sa ibabaw ng apoy para gumawa ng usok. Di nagtagal, dumami na ang mga umaangat na ulap ng itim na usok. Umubo ang balyena. At pagkatapos, atsyoo! Sa isang malakas na pagbahing, sina Pinocchio, Geppetto at Jiminy Cricket ay lumipad palabas sa butas ng malaking balyena. Gumulong sila ng gumulong sa ibabaw ng dagat at sa wakas, nakarating sila sa pangpang. Tapos, sa isang iglap, lumitaw ang asul na diwata sa harapan nila. Pinocchio, iniligtas mo ang iyong ama. Tama ang mga ginawa mong desisyon sa pakikinig sa iyong konsensya at napatunayan mong ikaw ay matapang at totoo. At ngayon, ikaw ay magiging totoong bata na. Tinapik ng asul na diwata ang ulo ni Pinocchio ng kanyang baston. Tiningnan ni Pinocchio ang kanyang malambot na mga braso at mga binti. Hinarap ng asul na diwata ang kuliglig at sinabing tapos na ang kanyang trabaho dito. Sa isang kisap mata, silang dalawa ay naglaho. At si Pinocchio at Geppetto ay namuhay ng masaya magpakailan pa man. Wakas. Ang mahiwagang palaka. May isang matandang babae na nakatira sa isang nayon. Siya ay may anak na babae na ubod ang ganda. Ang kaniyang anak ay napakahilig kumain ng cherry at wala siyang ibang gustong kainin kundi ito lamang. Pananghalian at hapunan, gusto lamang niyang kumain ng mga cherry. Sa katunayan, ang tawag sa kanya ngayon ng ibang tao ay Cherry. May isang mapanlinlang na babae na nakatira malapit kay Cherry. Hindi lamang mapanlinlang, bagkus siya ay eksperto sa mahikang itim. At sa kanyang hardin, may maraming mga puno ng cherry na may maraming bunga. Si Cherry ay dating nagnakaw sa hardin dahil hindi niya mapigilan ang sarili. At siya ay kumuha ng mga cherry. At dahil dito, ang mangkukulam ay galit na galit at nangingibabaw din ang kagandahan ni Cherry. Ang kanyang buhok ay napakahaba at napakasutla. Ang kanyang muka ay kasing liwanag ng araw.
Ang hubog ng kanyang katawan ay napakaganda na ang mangkukulam ay di makayanang magalit sa kanya. Isang araw, siya ay kumuha na naman ng mga cherry sa hardin. Siya ay nakita ng mangkukulam at hindi na mapigilan ang galit at siya ay isinumpa nito. At siya ay ginawang palaka na ubod ng pangit, ang kawawang cherry. Ang hari ng nayon na iyon ay may 3 anak na lalaki. Ang hari ay matanda na at mahina. Sabi ng hari sa kanyang mga anak, "Bibigyan ko kayong lahat ng gagawin. Kung sino man ang magwawagi ay siyang maging susunod na hari. Ang unang gawain, gusto ko ng isang pelos na napakalambot na madaling makalusot sa aking singsing." At mabilis na humayon ang 3 prinsipe para hanapin ang pelos. Sa madaling panahon, ang 2 mas nakakatandang prinsipe ay nagdala ng maraming pelos galing sa merkado. Pero ang bunsong prinsipe ay naglalakad at nag-iisip, paano kaya ang isang pangkaraniwang pelos ay makakalusot sa singsing ng amang hari? Naglakad siya ng napakalayo at napunta sa iba't ibang lugar, subalit wala pa rin siyang matagpuan na kung ano. Siya ay napagod ng gusto at nakapag-isip na magpahinga sa tabi ng ilog. At bigla na lamang may isang palaka na tumalon galing sa ilog at tinanong siya, "Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Mukhang ikaw ay sobrang balisa." Siya ay may napakamalumanay na boses. Nang marinig, ang sinabi ng lalaki, "Paano mo ako matutulungan?" At siya ay nagpumilit, "Kahit lamang sabihin mo kung bakit sobra kang balisa." Sinabi ng prinsipe sa kanya at pagkatapos marinig ay tumalon ang palaka pabalik sa ilog. Bumalik siya na may dalang isang pirasong kumot at sinabi na, "Kunin mo ito. Ito ay makakatulong sa iyo." Mas mabuti nang mayroong isa kaysa wala, sa isip ng prinsipe at umalis para bumalik sa palasyo. Habang siya ay papalapit sa palasyo, ang kapirasong tela ay bumibigat naman. Ang hari ay masaya dahil ang 3 ay nakabalik na may dalang pelos. Binigay niya ang singsing. Nang sinubukan ng 2 nakatatandang prinsipe, hindi lahat ng bahagi ng pelos ay nakalusot sa singsing at sila ay nabigo at binigay ng bunsong prinsipe ang peraso ng tela. Ang lahat ay nasurpresa sa nasaksihang napakadalisay at ubod ng ganda na pelos. Ang pelos na iyon ay madaling nakalusot sa singsing ng hari. "Natapos ko ang unang gawain." Ang prinsipe ay hindi na nababahala. Ang hari ay binigyan na naman sila ng kanilang bagong gawain. Gusto niya ng isang aso na magkakasya sa isang butil ng mani at muli ang 3 prinsipe ay humayo at nagsimulang maghanap. Ang gawaing ito ay sobrang hirap. Saan ka maaaring makahanap ng ganoong aso? Ang bunsong prinsipe ay naglakad patungo sa pinakamalapit na gubat. Naglakad siya ng napakalayo at muli siya ay napagod. Umupo siya malapit sa tabing ilog at nagpahinga. At bigla na lamang niya naisip ang palakang tumulong sa kanya noong una. At mayat maya ay tumalon ang palaka galing sa ilog. "O aking prinsipe, bakit ka na naman malungkot?" Sinabi sa kanya ng prinsipe ang buong kwento. "Teka lang at hayaan mo akong tulungan kita muli." At tumalon siya muli sa ilog. Umahon sa ilog na may dalang butil ng prutas sa kanyang mga kamay. Tanggapin mo ito at biyakin mo kapag ikaw ay makakarating sa palasyo. Makikita mo ang hiwaga, ang prinsipe ay nalulugod na umalis. Ang nakatatandang prinsipe ay nagdala ng napakaraming aso ngunit ang mga ito ay walang silbi. Sinubukan nila na matapos ang pagsusulit. Ngunit ang iba sa kanila ay malalaki ang ulo. Ang iba sa kanila naman ay may malaking paa at iba sa kanila ay may mahabang buntot. Silang dalawa ay nalungkot sa kanilang pagkabigo. Ngayon ay biniyak ng bunsong prinsipe ang dalang butil ng prutas at ang lahat ay nabigla. Mayroong isang napakaliit at napakagandang tuta sa loob ng butil. Ang hari ay sinubukan niyang ipasok ang tuta sa loob ng butil at ito ay madaling nagkasya sa loob. Tuwang-tuwa ang prinsipe at ang hari rin ay natutuwa. At ngayon ay oras na para sa pangatlong gawain. Kung sino man ang makapangasawa ng napakagandang dilag ay siyang hihiranging bagong hari. Magaling! Ito ay napakadaling pagsusulit. Ang 2 nakatatandang prinsipe ay humayo upang maghanap ng magandang mapapangasawa. Meron silang mga kakilala na mga babae na sobrang ganda. Sila ay sobrang natuwa sa pinapagawa. Ngunit ang bunsong prinsipe ay nalungkot. Ngayon, sinong tutulong sa akin? Ang maliit na palakang iyon ay hindi makakatulong sa akin. Hindi siya makatalon sa ilog at makapaghanap ng magandang dilag. Siya ay wala nang maisip kundi magpahinga na lamang sa gilid ng ilog. Ang palakang iyon ay bumati na naman sa kanya.
Anong nangyari sa iyo? At bakit ka na naman malungkot? Mukha yatang umiyak ka ng husto. Pwede mo ba akong kwentuhan kung ano ang nangyari? At sinabi ng prinsipe sa kanya. Sabi ng palaka, huwag kang mag-alala at humayo ka patungo sa palasyo. At nang malapit ka na sa palasyo, tumingin ka sa iyong likod at huwag kang tatawa pakiusap. Ang prinsipe ay hindi masyadong nagtiwala sa palaka sa pagkakataong ito. Siya ay sobrang napabalisa at nalungkot at siya ay nagsimulang lumakad patungo sa palasyo. At nang papalapit na siya sa palasyo ay may narinig siyang boses. May nakita siya at bigla siyang nasurpresa at natulala 6 na malalaking daga na nakahila ng isang kariton na gawa sa kalabasa at may isang nakasakay na malaking palaka. Sa loob may isang magandang upuan at nandoon ang kanyang kaibigang palaka mula sa ilog. Ito ay napakabihira na pangyayari, ngunit ang prinsipe ay hindi tumawa. Hindi niya lubos maisip ang mga pangyayari. Anong klaseng kariton ito? Anong nangyayari dito? Hindi ko maintindihan. Kariton na gawa sa kalabasa at lumipas ang ilang saglit ay may nangyayaring kakaiba sa kariton. Ito ay hinila na ng 2 malalaking itim na kabayo. May isang tao na nakasakay nito at nakabihis na parang isang sundalo. Sa loob ay may nakaupong babae na napakaganda. Ang prinsipe ay nakilala siya sa unang tingin pa lamang na siya ang palaka mula sa ilog. Ang 3 prinsipe ay pumasok sa kanilang palasyo. Ang 2 prinsipe ay may dalang hugpo ng mga magagandang kababaihan. Ngunit nang pumasok si Cherry sa loob ng palasyo, ang lahat ay nabighani sa kanya at siya ay kinoronahan bilang reyna ng kagandahan. Dahil siya ang pinakamaganda sa lahat. Kaya mga muntikong kaibigan, dahil natapos ng bunsong prinsipe ang lahat ng pinagawa, kaya siya ay tinalaga bilang susunod na bagong hari.